Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na kami iningatan mo. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga sakit. Salamat, Panginoon, dahil sa mga bagay na ito natututunan namin magtiwala at maniwala sa kapangyarihan at sa kabutihan mo sa aming buong mga buhay. Panginoon, itinataas at pinupupurihan, pinararangalan at tinadakilakan namin sa umaga ito. Marapatin mo po ang aming mga buhay
papasalamatatin mo na ang lahat ng aming pong mga aawitin, ang lahat po ng aming mga gagawin at iisipin ay maging pagpupuri at pagsamba namin sa iyo. Pakalinisin mo nga po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, at hayaan mo na maging karapat-dapat kami mananamba mo sa araw na ito. Panginoon, patuloy din namin inilalapit sa iyo ang aming pong tagapagsalita na gagamitin mo sa umaga nito. Dalangin namin, Panginoon, na mga salita mo na magtuturo sa amin, na magtutuwid sa amin ang makita po namin sa aming pong pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Itago mo po siya sa inyong likuran, Panginoon. Langisan mo po ang kanyang mga labi at ang mga salita mo ang siyang aming matutunan at mapag-aralan sa amin. So, ingatan mo rin po ang aming mga kapatid, Panginoon, na naglalakbay pa papunta sa sambahang ito. Dalangin po namin na ingatan po sila ng libo-libong mga anghel upang sama-sama ka namin maparangalan at madakila sa umaga ito. Maging ang aming pag-aawitan, Panginoon, punuin mo po ng kagalakan ng aming pong mga puso. Bagamat pumasok kami dito, Panginoon, na may dala-dalang mga kabigatan, alam po namin na sa aming pagpupuri ay pagagaangin mo po ang aming pong mga buhay at hahayaan mo po na gamitin kami upang parangalan at dakilain ng iyong dakilang pangalan. Minsan pa, Panginoon, ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Pwede po bang muli, ibigay po natin ang ating pinakataas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan.
iwanan po muna natin. At hayaan po natin na tayo sa sarili natin ay patuloy na makapag-usap sa Panginoon at patuloy na isigaw at sabihin sa Kanya na, Lord, wala ka pong katulad, wala pong kami ihambing sa iyo, Panginoon.
Pwede pong awitin natin ito. Itaas po natin ang ating mga kamay. Malaya po tayong gawin kung ano po ang nais natin gawin upang maipakita ang pagpupuri, ang pagsamba at ang pag-ibig natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin ito. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa po wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala nang kapantay sa'yo. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Yes, Lord. Tuloy po ng aming mga hinawin, Panginoon. Tunay na kahit kailan na hindi mo kami iniwan, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Hinahalag namin sa iyo, Panginoon, na sa iyo kami patuloy na maniniwala. Sapagkat tunay nga po na ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang aming Jesus na dakilang namin, Panginoon. At patuloy na ikaw po ang aming sandigan, Panginoon. Ibibigay po namin ang pinaka mataas na papuri namin para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po'y manalangin. Sa mga nais po na dumako sa harap, may nais magpasalamat. Kung may mga kahilingan, sama-sama po natin idulog ito sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, kami patuloy na sumasamo sa iyo at patuloy na lumalapit sa iyo, aming Diyos. Aming Panginoon, aming tagapagligtas, ang aming dakilang manggagamot, ang makapangyarihan at dakilang Diyos sa bawat isa po sa amin. Aming Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po ay patuloy na sama-samang dumudulog sa iyo para po sa mga kapatid namin na may mga iba't ibang uri ng karamdaman, nasa mga pagamutan, nasa kanilang mga tahanan. Aming Panginoon, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo upang sila ay idulog sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang iyong mga kamay ay hindi maiksi para sila ay maabot ng iyong kapangyarihan sa mga sandaling ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, igawad mo sa kanila ang kagalingan. Idampi mo sa kanila, Panginoon, saan mang parte ng kanilang katawan
mayroong nanghihina, idampi mo ang iyong mga kamay po sa kanila, Panginoon, at maranasan nila ang kagalingan na kailangan ng kanilang mga lupang katawan. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo para kay Tata Romy o sa iba pa namin mga kapatid na may mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, at patuloy na maranasan ang iyong paghipo sa kanilang mga katawan mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Panginoon, idinadalangin din po namin ang mga kapatid namin na nasa ibang mga bansa. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga kalalagayan doon, kung sila man ay may mga kalungkutan, kung sila man ay mga may pag-aalala. Inilalapit po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kapayapaan, kapanatagan, Panginoon, magbigay ng kaaliwan, at patuloy na akayin mo sila sa mga church, Panginoon, mga kapatiran na magpapalago at aalalay sa kanilang pananampalataya. At sila man, Panginoon, ay magiging tagapagpalago at magiging aalalay din sa mga taong nakakakilala rin po sa iyo at makapaglapit din po sila ng mga kaluluwa sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat sa po sa amin, mga iba po sa amin ng mga nakatayo ngayon ay mayroong pagpapasalamat dahil sa kanilang mga pagpapala na natanggap mula sa iyo. Maaaring panibagong taon, panibagong buhay, panibagong pagsasama, anibersaryo ng kasal. Lord, ang dalangin po namin, patuloy na kayo po ang sumama sa aking mga kapatid sa kanilang kagalakan, sa kanilang mga pagdiriwang, sa kanilang mga kasiyahan, Panginoon, sa mga pagkasama ng mga pamilya dahil sa kanilang kaarawan, sa kanilang mga pagpasa sa exam o sa anumang mga pagdiriwang, anibersaryo ng kasal. Dalangin po namin na patuloy na kayo po ang siyang sa kanila ay magparanas ng iyong patuloy na pagsama. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain at maranasan ng aking mga kapatid ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula po sa iyo. Idinadalangin din po namin, o aming Panginoon, ang mga kapatid namin na nangangailangan ng karunungan sa kanilang pag-aaral, sa mga pagpapasya na gagawin po nila, sa mga desisyon na gagawin din po nila. Lord, bigyan mo sila ng sapat na karunungan upang matutunan nila ang tamang landasin, ang tamang desisyon, ang iyong kalooban, Panginoon, ang maranasan na aking mga kapatid. Iba't iba ang mga suliranin, iba't iba ang mga pinagdaraanan ng aming mga kapatid ng bawat sa po sa amin, pero alam po namin, Panginoon, na sapat ka sa buhay ng bawat isa sa amin, na sapat ang iyong karunungan, sapat ang iyong kaalaman, upang kami ay gabayan, alalayan. Kaya po ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Sama-sama kaming nagtitiwala sa iyo, o aming Diyos, na kayo po ang siyang patuloy na gagabay sa amin. Kayo po ang patuloy na sasama sa amin sa mga problema sa tahanan, problema sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga magulang, o sa mga kasama sa bahay, sa mga katrabaho, sa mga pinagtatrabahuhan, mga problema sa paghahanap ng trabaho, pagdidesisyon, may kinalaman sa pagtatayo ng mga negosyo. Tulungan mo po ang aking mga kapatid, Panginoon, ang bawat sa po sa amin, para ang lahat ng aming mga pinagdaraanan, sapat na karunungan, ang sapat na kaalaman, Panginoon, ang sapat na gabay mo sa amin, ang maranasan ng bawat sa amin. Mga kapatid, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at ingatan, ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na maranasan ninyo ang kapayapaan ng ating Diyos, Ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng pinagtagumpay ng Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid, good morning po muli. At sa mga kapatid po natin na nasa live at nasa abroad, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, this time po pwede po bang pakitignan po natin yung ating nasa kaliwa at nasa kanan, nasa harap at nasa likod. Sabihin mo naman, kapatid. Wala po akong kausap. Isa pa, kapatid.
binabati kita. Nagtagumpay ka. Amen po. Lahat po tayo pinagtagumpay ng Lord na bumangon ngayon pong umaga. Amen po. Amen. Sige po, lumagay na po tayo sa pinaka-komportableng upuan at sama-sama po nating pakinggan ang salita po ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating guest speaker na ipapakilala po na ating pong poging-poging pastor. Ayan, kaway-kaway ho sa lahat ng mga nakadilaw. Oh, sa lahat ho ng mga naka-red, kaway-kaway din ho. At sa lahat ho na naka-violet, violet. Kaway-kaway. Mga kapatid, isang pribilehyo po sa atin na magkaroon ho tayo ng kasama sa ministeryo na bagamat siya ho ay mula sa malayong lupain, sa marugi-rugi, hindi nakatuwang po natin sa ministeryo sa loob ho ng ilang buwan na. At kasama ho natin sa sa Upper Bigte. No po mga kapatid, parang mas gwapo po sa akin ang tatayo ho ngayon. Posturang-postura, sabi nga ho ng mga may edad sa kakahuyan at sa dalampasigan. No. Siya po, marahil ay kilala ninyo na po, pero siya po ay mula sa Daet, Camarines Norte, yun ho ay sa Bicol. Doon ho sa Bicol, siya po ay full-time missionary na po siya sa kanilang home church. Kasalukuyan pong estudyante sa IRM Bible School. Wala pa pong asawa, at dahil wala pong asawa, hindi ko alam kung wala hong anak. Wala pa rin pong anak, pero wala na hong magtatangka at meron na hong nagmamay-ari doon. Ayun po, ang aking pong tinutukoy ay 33 years old. Missionary assistant po natin, si M.A. Joel Samudio. Siya po ay magpapatuloy at gagamitin ng ating Panginoon sa atin pong kalagitnaan. Sa Diyos lamang po ang palakpak at papuri. Isang pribilehiyo po ang magdala ng mensahe ng Panginoon para po sa bawat sa atin dito. Ano po, at ilang araw na lamang po ay Pasko na, tama? Ilang days na lang po. Meron na lamang tayong 15 days. Sino na po sa inyo excited? Excited na gastusin ang bonus? Siguro marahil ay nagastos na, tama po. Kasi di ba sa mga government official, maaga pa lang ay pinamimigay na, tama po. So, 31 naman sa mga empleyado sa mga private companies, ano po. So, tayo pong lahat ay excited tuwing Burmans dahil tayo ay nakatanaw o nakatingin tayo sa mangyayari sa atin. Di ba kadalasan po kasi during Christmas, sa amin po kasi sa Bicol, sa pamilya po namin, sa amin po angkan ay naging tradisyon na namin ang tuwing Christmas, tuwing New Year ay reunion namin ng pamilya namin. Kaya excited, di ba po? At yon, so tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay, okay lang po ba yung ating PowerPoint? Pakiano lang po tayo, pakisundan na lang po. Yan. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang series ng pag-aaral natin, The Compassion of Christ for the month of December. At ang title or ang topic po na ating pong pag-aaralan po ngayon, next slide po. Yan, Making Room for Jesus. Yan po ay nakasulat sa Lucas chapter 2 verses 1 to 7. At bilang paggalang po sa salita ng Diyos, sinanyaan ko pong bawat isa na tayo po ay tumayo. Atin pong basahin ang sinasabi sa Lucas chapter 2 verses 1 to 7 ng King James Version. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was the governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem,
because he was the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse, wife, being great with child, and so it was that while they were there, the days were accomplished, that she would be delivered. So verse 7, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, iyo pong sinabi sa Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig. Kung papaanong kami, Panginoon, ay aming pinapakain ang aming pisikal na katawan, sa mga oras po na ito, amin pong pakainin ang aming pong mga espiritu sa pamagitan po ng ipong salita. Iyo lamang pong buksan ang aming mga puso't isipan upang amin pong matanggap, maunawaan ang ipong mga salita. Magsilbing pag-asa, Panginoon, sa mga kapatid po namin na sa kasalukuyan ay maaring merong kabigatan na dinaranas o dinaramdam. Ikaw po ang siyang nakakakita at nakakakilala, Panginoon, sa amin. Wala po kami matatago sa iyo. Lord, magsalita po kayo sa aming kalagitnaan. Manatili po ang ipong presensya sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mari na po tayo makaupo. Kagaya po nung nasabi ni Pastor di kanina, ako po ay taga Bicol at hindi ko na po masyadong papahabayin yung aking pagpapakilala kasi ilang months naman na po tayo nagkakakita at nagkakausap dito. Ano po. At isang pribilehiyo po at isang kagalakan po sa akin ang gamitin ng Lord para magdala ng mensaheng pag-asa para sa ating lahat. Ito po yung first time and last time for this year na ako po ay maghahatid ng mensahe ng Panginoon sapagkat next year po ay bagong taon na. Another year na naman. Tama po. At syempre, makakasama niyo pa rin po ako dito. At kung lulubin ng Panginoon, pwede niyo po akong i-absorb kung sakali. Kasi sa totoo lang po, napamahal na po kayo sa akin. At hindi po ito yung first time na ako po ay makapagdala ng mensahe sa inyo mula sa Panginoon. Ito po yung pang 3 simbahan sa biyaya ng Panginoon. Una, syempre, sa amin pong home church sa Bicol. At sa Baskaran Albay, ay bisa na rin po ako doon nakapagdala ng mensahe ng Panginoon. Ang kaibahan lang po at kagandahan po ay dito po ay nakapustura tayo. Naka-coat, kasi malakas kasi ang aircon, kaya po pwedeng mag-coat. At nakaka-bless po ang mga kapatiran dito. Nabibless po ako sa inyo dahil meron po tayong pagawain na kasulukuyang pinapagawa. Ano po? At naniwala po ako at nakita ko po sa inyo yung talagang kabutihan loob, yung pagiging bukas palad. Ano po? Hindi po maramot ang mabawat sa po sa atin. Purihin po ang Diyos sa bagay po na yan. At gaya po na aking sinabi kanina, ilang araw na lamang po at Pasko na. Sa pagpasok natin sa panahon ng Pasko, tara't salubungin natin ang magandang kwento ng pagsilang kay Jesus na ating binasa kanina sa Lucas 2:1-7. Ang mga talata pong ito ay hindi lamang isang kwento o isang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang pagyakap sa makabagbag damdamin na pangyayari sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa ating pong pag-aaral ngayon, ating pong makikita at makikilala ang malalim na kahulugan ng pagsilang ng tagapagligtas at Panginoon. At gayon din po tungkol sa pagsunod, kababaang loob, at ang kamangha-manghang paraan ng pagpasok ng Diyos sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Kaya po, let's open our hearts to the timeless message of making room for Jesus as we explore this lesson together. Yung po aking ginawang PowerPoint presentation ay medyo bigyan ko ng buhay para magkaroon tayo ng interest na patuloy na tingnan yung ating pong monitor diyan. Yan po. At pagpatuloy po tayo, meron po tayong, sa ating pag-aaral po ngayon, meron po tayong isang tanong na atin pong pag-aaralan, na atin pong bibigyan ng 3 puntos. Ano po? Ang tanong po na yun ay, why is there no room for Jesus? When our Lord Jesus was born, there was no room for Him for the following reasons. Ito po yung mga dahilan, yung mga reason kung bakit nung pong kasaysayan ng pagsilang sa Panginoong Hesus
ay si Maria at si Jose ay walang puwang sa kanila na pagsisilangan or pagdarausan upang ang Panginoong Hesus ay isilang. Number 1 po na reason ay the decree of Caesar. Mabasa po natin sa verses 1 to 5. Babasahin ko na lang po siguro sa Tagalog. Kasi King James po yung laki nilagay diyan. Medyo malalim ang King James Version at medyo nakakapilipit po ng dila. Atin na lamang pong sundin. Sa verse 1 po, ito ang sinasabi. Nang mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, ang nasakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David dahil nagmula siya sa angkan ni David. Sa verse 5, kasama niya sa magpapalista ang maging asawa niyang si Maria, na noon ay malapit ng manganak. Ang kautusan po ng Roma o ng emperador ng Roma na si Augustus Caesar ay hindi pwedeng baliin. Dahil ang Caesar ay kinikilala na pinakamataas na katungkulan sa Roma. Siya ay isang diktador. Naglabas siya ng isang kautusan na ang lahat ay kinakailangang magpatala, na ang layunin ay una, para sa pagbabayad ng buwis, at pangalawa, para sa paghahanap ng mga pwedeng sumama sa military service for political reason, para palakasin ang kanyang nasasakupan, ang kanyang puwersa. Kaya ang ginawa ni Maria at Jose, umuwi ang mga tao ay umuwi sa sarili nilang bayan upang magpalista, at kasama po doon, kabilang doon sina Maria at Jose. Kaya't mula sa Nazaret, sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem, na sakop ng Judea sa bayang sinilangan ng Haring David. Dahil nagmula po siya sa angkan ni David. Kasama niya sa magpapalista si Maria, na noon ay malapit ng manganak. At according to the Bible scholars po, ang kanilang paglalakbay ay umabot po ng 80 miles o katumbas ng higit ng 128 kilometers. Kaya umabot ng 2 araw o higit pa bago nila narating ang bayan po ng Bethlehem. Ang Bethlehem po, mga kapatid, ay ang pinakamaliit at pinakamahirap na bayan sa Huda. Maaring sina Maria at Jose ay mayroon na sanang maayos na buhay, maayos na bahay, magandang kwarto, at sapat na mga kakailanganin bilang paghahanda sa pagsilang kay Jesus. Ang lahat ay nakahanda na, subalit dahilan sa utos ng Caesar, ang kanila pong mga paghahanda ay tila nasayang. Iniwan nila ang kanilang maayos sa tirahan upang tumungo sa lugar kung saan isinilang ang kanilang ninunong si David. Lubhang mahirap na para kay Maria ang maglakbay sapagkat kabuwanan na niya at anumang oras ay maaari na lumabas ang sanggol. Kung ating pong isipin, mga kapatid, maaari na sanang manatili na lamang doon si Maria. Huwag na lamang sumunod sa utos ng Caesar dahil malalagay sa alanganin ang kanyang ipapanganak, ang kanyang panganganak. Subalit, maaari din po silang ipapatay ng Caesar kapag sila ay sumuway sa utos. In short, ay walang magandang pagpipilian si Maria at si Jose. There's no room for Jesus. Sa aklat po ng Micah, chapter 5, verse 2, ito po ang sinasabi, "But you, Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient times." Sabi po sa Tagalog, sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang-kilala noong unang panahon. Mga kapatid, ang talata pong ito na sinasabi sa aklat ng Mikas, ng lumang tipan ay isang propesiya.
tungkol sa isisilang na sanggol na maging hari at tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang Mesiyas o tagapagligtas. At ang katuparan nito ay sinasabi naman po sa aklat ng Lucas na atin pong pinag-aaralan ngayon. The reason why we celebrate Christmas is because Jesus was born. Sa chapter 1 ng Lucas, kung atin pong babasahin, dito nagpakita isang anghel ng Panginoon at nagpahayag kay Maria tungkol sa ipanganganak niyang sanggol na tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Simula ng araw na yon, si Maria ay nagdalang tao sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaya't pinuri niya ang Diyos. Batid ni Maria na ang Diyos ay sumasa kanya at ang kanyang isisilang ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Maaari po nating isipin na magiging pabor ito at magiging madali para kay Maria, subalit talibas ito sa nangyari sa kanila. Ang kanilang ginawang mga paghahanda ay para sa Panginoong Hesus, subalit tila nawalan ito ng halaga. Sometimes we think we make a wrong for Jesus. We follow Him, we obey His instructions, sumusunod at naglilingkod naman tayo sa Diyos. Subalit sa ating paningin ay ating nakikita, bakit parang ang hirap? Parang hindi nagiging maganda ang bunga. Bakit parang nagiging worse ang ating situation? Minsan, sinasabi natin sa ating sarili, we deserve a good life. We deserve to be happy. Narapat sa atin ang maayos at magandang buhay dahil sumusunod naman tayo sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin dapat nating tingnan ang buhay ni Maria at Jose sa kung paano sila sumunod at nagpailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Sa Lucas po, sa aklat po ng Lucas, chapter 1, verse 38, ating bumalikan, sabi diyan, ito ang sabi ni Maria, alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinasabi ninyo. Caesar's decree went out in God's perfect timing and according to God's perfect plan to bring His Son into the world. Ang utos po ni Caesar ay lumabas sa perpektong panahon ng Diyos at ayon sa perpektong plano ng Diyos na dalhin ang kanyang anak sa mundo. Mga kapatid, atin pong tandaan na ang bawat pangyayari sa ating buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ano man yung ating pong kalagayan, ano man yung ating pinagdaraanan, mga kapatid, from the time na tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus, naniwala sa Kanya, ang ating pong buhay ay nasa kamay ng Diyos. At hindi po ibig sabihin noon ay hindi tayo nadaranas ng mga pagsubok. Hindi tayo daranas ng mga kabigatan. Dati po, nung ako po nung baguhan pala ako mananampalataya, akala ko noon ang buhay ng isang Kristiyano ay laging masaya. Puro blessings na lang mararanasan. Yun po yung aking kaisipan noon. Pero nung time na ako po habang lumalalim ang aking pagkakilala sa Panginoon, yung mga pagsubok, patindi ng patindi. Pabigat ng pabigat. At doon ko po nakita na kailangan ko ang Panginoon. Na tunay na hindi ko kaya pag wala ang Diyos sa aking buhay. Making room for Jesus means to humble yourselves and submit to God's power regardless of your situation. Ang pagbibigay ng puwang para kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, anuman po ang ating sitwasyon. My question to everyone in this Christmas season, is there a place for Jesus in your heart? Sometimes we think we make a room for Jesus. We do a lot of preparations. We cook more foods. But the reality is that hindi na nagiging tama ang ating motibo. Excited tayo tuwing Christmas season, hindi dahil kay Kristo, kundi dahil nakatingin tayo sa mga mamahaling regalo na ating matatanggap. Sa mga masarap na pagkain nasa hapag. Nakatanaw tayo sa mga pagpapalang darating na wala ng kabuluhan ang tunay na diwa ng Pasko na ipagdiwang ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Hindi po natin sinasabi na masama ang maghanda ng marami. Kung may budget tayo para doon, why not, di ba? Pwede naman maghanda ng marami.
Mga kapatid, let's make a room for Jesus. Dapat tayo bilang mga Kristiyano, alam natin ang purpose kung bakit tayo nagdiribang tuwing Pasko. Why is there no room for Jesus? Pangalawa po, the denial of innkeepers. Mabasa po natin sa verse 6 hanggang 7. Ito po ang sabi, "And so it was that while they were there, the days were accomplished that she would be delivered, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn." Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, "At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at ihiniga sa sabsaban, dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan." Mga kapatid, ang lugar po ng Bethlehem ay lugar kung saan nagmula ang kanilang mga ninunong si Haring David. Ang lugar ding iyon ay lugar kung saan naninirahan ang kanilang mga kaanak at kaibigan dahil kapwa sila mga nagmula sa angkan ni David. Subalit ang nakakalungkot po ay ito, hindi sila kinilala. Walang sino mang kamag-anak nila ang sa kanila ay nagpatuloy o nagpapasok. Travelers brought their own food. All that the innkeeper provided was fodder for the animals and a fire to cook. The town was crowded, and there was no room for Joseph and Mary. Maaari po nating isipin na plano ni Maria at Jose ang manuluyan sa kanilang kamag-anak sa pag-aakalang may tatanggap sa kanila. Lalo sa kalagayan ni Maria na dumating na sa kanya ang oras ng panganganak, subalit ni isa ay wala sa kanilang tumanggap. Dumana sila ng rejections mula sa kanilang mga sariling kamag-anak. At lahat ng taong naroon dahil sa kanilang kalagayan. At kung tatanggapin naman sila sa mga bahay panuluyan, ay tiyak wala silang sapat na halaga upang maibayad. At isa pang dahilan ay punong-puno ng tao sa lansangan dahil nagsiuwian ang lahat. The innkeeper had no idea who this baby would be. He said, "There's no room available." He denied Jesus. Kung nakilala lang sana ng may-ari ng bahay panuluyan kung sino itong sanggol na isisilang, hindi siya magdadalawang isip na ito'y patuloyin at papasukin sa kanilang tahanan. Maaring maghanda pa siya ng magarbong lugar para kay Jesus. Tama po ba? Sa Isaiah po, sa aklat po ng Isaiah, chapter 9, verse 6, ito po ang sabi, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Almighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Mga kapatid, the book of Isaiah was written during the ministry of Isaiah. Approximately, it's about 740 to 701 before Christ or BC. Ibig sabihin po mga kapatid, ang pagsilang kay Jesus sa Bethlehem ay nakahula na at nakatakda na mangyari bago pa ang mismong araw ng pagsilang sa tagapagligtas. Subalit dahil hindi tanda at walang alam ang innkeeper at ang mga tao sa Bethlehem, kaya hindi nila tinanggap at pinapasok ang ipinangakong tagapagligtas. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, tayo mga tao ang sumasalamin sa innkeeper. We deny Jesus. We crowd our lives with unnecessary things. There's no room for God in our lives. We crowd our lives with other things. We fill it with stuff. Then we don't have any room or any time or any thought for God. Our hearts aren't available. We've overbooked our life. Sobrang tayong busy sa mga bagay-bagay. Maraming tao ang busy kapag Christmas, subalit hindi para kay Christ. Maraming Kristiyano ang busy sa kingdom, ngunit hindi para sa King. Mga kapatid, we believe that Christ will come again, hindi na bilang isang sanggol. His second coming is for us to be with Him. Ang Biblia po ay gabay natin upang malaman ang katotohanan.
at maging handa sa kanyang muling pagparito. Chances are, kapag hindi po tayo prepare, hindi tayo handa, kapag dumating ang second coming ng Panginoon, may iwan tayo. Ang Biblia ay kompleto na. Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Hindi po masama ang magdiwa ng Christmas. Dahil wala lang po sasabi sa Biblia na huwag natin ipagdiba ang Christmas. Bahagi po ng buhay natin yan. At bilang pag-alaala natin na minsan ang Panginoong Hesus ay isinilang sa mundo para sa atin. Let's make room for Jesus. Ang tanong ko po sa bawat isa ay ito, nakahanda ka ba? Kamusta po ba ang ating Bible reading? Ang ating personal devotion sa Panginoon? Meron pa bang time? Meron pa ba tayong konting minuto na pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos? Hindi po tayo dapat maging kagaya ng innkeeper. We should not deny Jesus. We must always be ready. Amen po ba? Pakisabi nga po sa katabi, let's make room for Jesus. Why is there no room for Jesus? Pangatlo po, the domicile of Jesus. Sa verse 7, ito po ang sinasabi. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki, binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Ano ho ang swaddling clothes o lampin sa Tagalog? Ang ilang mga modernong medikal na pag-aaral ay nagsasabi na ang swaddling ay tumutulong sa mga sanggol na makatulog at manatiling tulog at nakatutulong na panatilihin ang sanggol sa isang pantay na posisyon. At nagpapababa ito ng panganib para sa sanggol. And also, it has a symbolic meaning. The connection and foreshadowing of Jesus' death. May kaugnayan po ito sa hirap at sakit na dadanasin ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus na mula sa angkan ni Haring David ay ipinangako maghahari at pagpapalaya sa bayan ng Diyos, ang Israel. Nang panahon na iyon ay marami ang umaasa na ang Kristo na kanilang hinihintay ay ipapanganak sa isang royal surroundings o mayamang bayan. Kaya't si Jesus nang isilang sa pinakamahirap na bayan sa Bethlehem ay marami sa kanila ang hindi sa kanya kumilala. Marahil may tanong sa ating kaisipan, bakit pinayagan ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay isilang sa madilim at maruming sabsaban? Pwede namang si Jesus ay isilang sa ospital, sa lying-in, o sa maayos na bahay, sa maayos na tahanan. Kayang-kayang gawin ng Diyos yon. Tama po ba? Subalit hindi niya ginawa. Bakit po kaya? Mga kapatid, ang sagot ay dahil sa iyo. Dahil sa akin, dahil sa ating lahat. Ang kulungan ng mga hayop ay sumasalamin sa bawat puso ng tao. Batid natin ang kulungan ng mga hayop ay madumi, magulo, at madilim. Mga kapatid, ganito po ang puso natin bilang mga tao. Madumi, magulo, at madilim, walang kaayusan. Subalit pinili ng Diyos na magpakababa. Sa aklat po ng Pilipos, ito po ang sinasabi. Pilipos chapter 2 verses 6 hanggang 8, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagkapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ang propesiya ng pagsilang sa isang sanggol ay nakatakda sa plano ng Diyos sa simula pa lamang. Sa wikang Ingles ay tinatawag po natin ito na the redemptive plan of God. Dahil batid ng Diyos na ang puso ng tao ay marumi, walang naghahanap, walang tumatawag sa Diyos, hindi kayang piliin ng tao ang Diyos, kaya't ang Diyos mismo ang pumili sa atin.
Pinili ng Diyos Ama na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay magdusa at maghirap para sa katubusan ng kasalanan ng marami. Ito po ang sinasabi sa hula ni Propeta Isaías na ating pamabasa sa Isaiah 53 verses 3 hanggang 4. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Kinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tinis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat tayo sana ang dumanas. Mga kapatid, hindi pinili ng Panginoong Hesus na ipanganak sa mayamang bayan at magkaroon ng mga ngarangyang pamumuhay dito sa lupa. Ito ay pagpapakita ng pagpapakababa na dapat natin pong tularan. Mabasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 7, verse 48. Ito po ang sabi, pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao, katulad ng sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng mga propeta. Batid ng Diyos na walang puwang sa puso ng tao sa Jesus. Kaya't siya mismo ang bumaba para tayo ay abutin. Mga kapatid, we should humble ourselves. Huwag po tayo magmalaki. Aminin natin na hindi natin kayang piliin ang Diyos. Aminin natin na kailangan natin si Jesus para maging maayos ang ating puso. Pansinin po natin ang ng isilang ang sanggol sa sabsaban. Ano po nangyari? Ang dating magulo, madilim at maduming sabsaban ay biglang nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng kabuluhan ang lugar na iyon nang magpakita ang isang hukbo ng anghel sa mga pastol ng tupa na nasa parang. Mabasa po natin sa verse 8 ng ating pong pinag-aaralan po na aklat. At ibinalita sa kanila ang pagsilang sa ipinangakong tagapagligtas. Kaya't anong ginawa nila? Agad nilang pinuntahan ang sanggol sa sabsaban upang sumamba. Sa Jesus ang nabigay buhay sa dating magulo at madilim at maruming sabsaban. Kaya't tanong ko po sa bawat isa ito, kamusta po ba ang puso mo? Kamusta ba ang puso mo ngayon? Naghahari ba si Jesus sa puso mo? Mga kapatid, let's make a room for Jesus. Sa ating pong reflection, nawa po sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ay si Kristo ang maging sentro ng ating mga kasiyahan. Hindi mahalaga kung wala o kakaunti ang nasa ating hapagkainan. Ang mahalaga ay alam natin kung sino ang dahilan ng ating pagdiriwang. Jesus is the reason for this season. At ano ba ang reason? Bakit siya bumaba sa mundo? Dahil po sa ating mga makasalanan. Ano po ang sabi sa Roma chapter 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Text po. All we need is Jesus. Sa ating mga pagtitipon, samantalahin po natin ang pagkakataon na ibahagi sa ating mga mahal sa buhay si Kristo. Gaya po ng ating napag-aralan po natin noong nakaraan na binigay po sa ating application ng ating pong diakonesa. Yun rin po ang ating application po ngayon. Bakit? Kasi mahalaga po na dapat nating malaman, maunawaan natin yung kahalagahan ng gospel, yung kahalagahan ng mabuting balita na dapat ang bawat mananampalataya, ang bawat tao, higit sa buhay po natin, pamilya natin. Baka mayroon pang kamag-anak tayo, kapatid, kasama sa bahay, na lagi mong nakikita, lagi mong nakakasama, pero hindi pa Kristiyano. Ito po yung pagkakataon na ibahagi natin si Kristo. Ang ating pong mission, we exist to glorify God by obeying the great commandments and fulfilling the Great Commission. Redemption and transformation of nation. Ito po ay isang paalala sa atin. Alam natin po ang bagay na yan, pero sabi nga, ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Sa ating pong pagbulay-bulay, sa ating pagninilay sa umaga pong ito, inanyahan ko po kayo na tumayo at pwede po ba yung ating pong praise team ay ating pong awitin yung pinakaunang kanta na ating pong inawit kanina. Sa ating pong mga kapatid na nakatayo ngayon, tayo po ay magkaroon ng pagbulay-bulay.
sa ating pong mga napakinggan na aral mula sa ating Panginoon, ang salita ng Diyos. Ating pong awitin yung ating pong inawit kanina. Patuloy po natin ilagay ang ating presensya, ang ating pong presensya sa Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito. Sa mensahe na amin pong napakinggan. Tunay, Panginoon, na iyong pag-ibig ay iyong ipinadama sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa sa amin pong Christmas celebration gagawin, ikaw po ang mabigyan namin ng kapurihan. Ikaw po ang mabigyan namin ng kalwalhatian. Dahil ikaw po ang dahilan kung bakit kami nagdiriwang ng Kapaskuhan. Patawarin kami, Panginoon, sa mga bagay na ginawa namin na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Masyado po kami nagiging busy sa mga bagay-bagay. Masyado po kami nagiging abala sa mga bagay na hindi naman namin sakop. Lord, ang panalangin po namin, isang bagong puso. Isang puso na handang magpagamit, na handang magpaturo. Pusong sa iyo ay nauuhaw. Tunay, Panginoon, na hindi po namin kaya kung wala ka sa aming buhay. Lord, salamat po sa bawat kapatid namin na patuloy po namin nakakasama. Sa mga katugunan sa aming po mga panalangin. Tunay, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, na hindi mo kami pinabayaan. Maaari dumaranas po kami ng mga pagsubok, dumaranas po kami ng mga kalungkutan. Dahil po doon, Panginoon, ay nakita namin na tunay na ikaw ang higit naming kailangan. Ikaw lamang po ang hindi nang iwan sa amin. Kaya, Panginoon, sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin, ang panalangin po namin, makita mo nawa ang aming puso na nagtatapat sa paglilingkod sa iyo. Wala po kami may pagmamalaki, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay sa biyaya mo lamang. Marapat ka lamang, Panginoon, na bigyan ng kapurihan, bigyan ng karangalan, anuman po ang aming ginagawa. Lord, salamat po sa kabutihan mo, sa mga biyaya na aming po nararanasan, sa mga biyaya po na aming po nakakamit. Kinikilala po namin na ang lahat ng ito ay galing sa iyo.
maging sa mga pagsubok, Panginoon, na pong pinahihintulutan. Alam namin, Panginoon, na ito'y bahagi upang kami ay lumalim, lumago sa aming pong pananampalataya sa iyo. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, pagpalain po ang Diyos sa kanya pong mga salita at sa buhay po ng ating pong tagapagsalita. Isang bagay po ang dapat po nating tandaan, bigyang puwang po natin si Jesus sa lahat po ng ating mga tinatangkilik at pinagkakakitaan. Amen po ba? Sabi po sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Tayo pong lahat ay minsan pang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-aral, sa pagkakataon na kami ay magkaroon ng trabaho, negosyo at anumang mga pinagkakakitaan. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat po ng ito na pinagkukunan po namin ng aming pong ikinabubuhay ay nagbubuhat sa iyo. Dalangin nga po namin, Panginoon, na sa aming paghahandog ay maibalik po namin ang nararapat na para sa iyo. Maibalik po namin ang pinakamainam naming hain ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat po ng aming pong pagkakaloob at dalangin po namin na patuloy mo pong ibuhos ang pagpapalang espiritual sa amin pong mga buhay. Minsan pa, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magandog. Jesus, ika'y karapat dapat tumanggap ng papuri, pasasalamat mula nang makilala ka. Buhay ko ay nagbago na. Alay sa'yo ang pagpupuri, alay sa'yo ay pagsamba, alay sa'yo ay pagluwalhati, ngayon at magpakailanman. Alay sa'yo ay pagpupuri, alay sa'yo ay pagsamba, alay sa'yo ay pagluwalhati, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Alay sa'yo, alay sa'yo, alay sa'yo. Magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po sa ating mga kapatid, lalo na po yung mga nasa online worship na bagamat wala po sila dito sa ating bahay sambahan physically, ay spiritually naman po ay kasama natin sila. Lalong-lalo na po sa Nana Demi. Hello po dyan sa Australia, Nana Demi. Okay po, para po sa susunod na linggo, Interruptions of Christmas, na may theme verse po na Matthew 18:25, ang ating pong speaker, ang aking pong poging ninong, Reverend Nick De Los Santos, at ang presider naman po ay ang Sister Emily Bestil. The compassion of God with us, Matthew 1 verse 23, ang speaker po, ang kapatid na Benedict Cruz, at ang presider naman po, kapatid Zachary Oros. Para po sa Ushers and Usherettes po next Sunday, December 17, sina Sister Emily Bestil, Sister Allen and Kuya Ver Torres, Ate Mia Incha, Tita Remy and Tito Nito Castillo.
Ang ating pong simbang gabi ay magsisimula sa December 21 hanggang December 23, 2023. Happy Birthday Jesus Kiddie Party. Ito po ay para sa mga kalkab na gaganapin po mamaya. Pasensya na po, malabo na ang mata. Sa Executive Covered Court po sa may Santo Cristo. At ang tema po nga ay Happy Birthday Jesus Kiddie Party. Kaya po ang mga kalkab, mamaya ay magsusuot po kayo ng kasuotan na may kinalaman po sa kiddie party. Ito po ay may registration na 50 pesos. LCC meeting po after service at may meeting din po ang kalkab. Skibble naman po para sa mga kabataan. Brother Paulo. Ayan po, muli po ay inaanyayahan ko po ang lahat po ng leaders and kabataan po para umattend sa ating pong ILS. Ito po ay ang Leaders Conference na ginaganap po every year. So ang tema po ay Sibol. Ito po ay gaganapin sa Cavite po. Hindi ko lang po mabasa pero ayun po, na meron pong registration na 2,200 po and pwede po tayong magbayad ng partial payment na hanggang December 24 po ng 1-1 po. Ayun po, salamat po. Ayan, karagdagang pahayag din po na magkakaroon po ang local po natin ng YWAP, ng Youth Fellowship po. Ito po ang ating Christmas and Year-End Fellowship. Ito po ay sa December 17 and i-announce na lang po yung oras sa GC po. Pero mostly po ay after po ito ng service po natin. Salamat po. Thank you, Brother Paulo. Para po sa mga karagdagang announcements, meron pa po ba? Okay po, para naman po sa greetings. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Ngayon po, ang kapatid na Crispina sa Balsa. Ayan po. Sa Balsa po, ang Nana Crispina sa Balsa. At syempre, ang amin pong nag-iisang anak, Robbie Grace Vivas. Bukas naman po ay sina Ate Yoli Bernabe at si Daniel Andre de los Santos, ang anak po ng ating Ma'am Isel. December 12, Jobel Badillo. December 12 din po, ang kapatid na Sheena Marie Reyes. Nandyan po siya sa bandang likuran. December 13, ang Tita Lucy po. Lucy Negosya. December 14, kapatid na Genesis Borja. December 15, ang founder ng Celebrity Challenge, ang Kuya Loreto Rayo. Opo, talaga, Celebrity Challenge yan. Happy wedding anniversary din po sa mga sumusunod. Ngayon po, ang Tito Nito and Tita Remy Castillo. Kaya pala naka-couple sila. Tayo po kayo. Kaya po pala naka-couple ng kulay. Happy anniversary po. December 14 naman po, ang mga kapatid, Armando and Elena Castro. Gayon din po ang mga kapatid na sina Genesis and Joy Borja. Magandang umaga po sa inyong lahat. Karagdagang announcement lamang po. Ito pong gagawin po natin, actually ito po ay mula po sa ating district supervisor. Matagal na po ito, kaso lang, lagi ko pong nakakalimutan. Mula po sa National IRM Ministry, mula po sa ating bishop, lahat po ng mga local churches ay pinakikiusapan po na magdaos ng special offering para po sa anak ni Pastor Nick. Sobrang nakalimutan ko po.
matagal na pong in-announce, 2 buwan na yata, nakakalimutan ko. Yung first time na tayo po ay nag-special offering para po sa kay Kin. Ito po ay sa ating local church. Pero at this time, mula po kasi sa national, yung utos, mula po sa ating bishop, ito po ay lilikumin po nila. Tsaka po ipadadala kina Pastor Nick. Kaya hindi po siya ibibigay kay Pastor Nick ngayon. Dadalhin po ito sa district at dadalhin po sa national. Sa umagang ito, mga kapatid, inasan po, naintindihan po niyo ako. Ano ho? Muli po akong kakatok sa inyong mga puso. Alam po natin yung sitwasyon ni Pastor. Hindi po tapos si Ken. Actually, medyo may sumasakit po sa tiyan niya. Sooner or later, tatanggalin din po kasi yung nasa tiyan niya tsaka yung nasa neck niya. So, yung gamutan po, yung expenses po ay nagpapatuloy. Hindi pa po nila fully paid yung hospital. Nag-issue lamang po sila ng mga post-dated checks. Kaya po, malaking tulong na tayo po ay magkaroon ng special offering. Hindi lamang po sa ating iglesia, kundi sa buong kalaganapan ng IRM para po tutuang sa pananagotang financial ni Ken sa ospital. Sige po, habang tayo po ay pinangunan ng ating lang, tayo po ay muling magkaloob. Pakihatid na lamang po ninyo sa harapan. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Sa gawain ng Diyos, kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Sige po, hindi ko po alam na kasali po tayo doon. Tayo po ay tumayo at minsan pa patuloy po tayong umawit at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Minsan pa po, lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Panginoon, tunay nga po na sa pamamagitan ng aming pagdalo, nakita mo, Panginoon, ang kasidhian ng aming pagnanais na ikaw ay aming patuloy na masamba ng sama-sama.
Tunay nga, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay nakatalaga sa pagsamba sa iyo. At nawa yun po yung nasumpungan mo sa amin, sa bawat sa po sa amin, yung kasabikan na ikaw ay sama-sama naming maluwalhati sa kalagitnaan ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ganon din po ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, mga kapatid namin na may mga iniindang karamdaman, mga kapatid namin na sa dahilan na may mga iba't ibang mga kinakaharap, may iba't ibang mga inaasikaso. Nawa, Panginoon, anuman ang kanilang ginagawa sa mga sandaling ito, ipaalala mo sa kanila, Panginoon, at patuloy na makita mo sa kanilang mga puso ang patuloy na mataas na pagkilala sa iyo, pagkilala sa mga araw at pagtitipon na ganito. At dalangin po namin ang pagbubuhos mo ng pagpapala, kasaganaan, ang iyong biyaya at ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Igawad mo po, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon. Mga kapatid, patuloy na tanggapin nating lahat ang masagana at mabiyayang pagpapala ng ating Diyos Ama sa langit. Ang patuloy na pagliligtas na kaloob ng kanyang bugtong na anak, ang pakikipisan, kaaliwan ng kanyang diwang banal, ay sumabawat isa nawa mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, no? At God bless po. Ayun po, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo at mag-ingat po ang lahat sa kanila pong pag-uwi. Tayo po ay magkamayan at magbatian sa ating pong paglabas. Si Jesus, bugtong na anak ng Diyos, nagligtas at sa akin ay tumubos. Bumago sa takbo ng aking buhay. Happy anniversary po! Nagbigay sa atin ang bagong pag-asa. Kaya't halina't sama-samang magpuri sa ating Diyos dakilang hari. Halina't sama-samang awitan siya, itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari. Si Jesus, bugtong na anak ng Diyos, nagligtas at sa akin ay tumubos. Bumago Maiwan po lahat ang kalalakihang kababaihan. ating buhay. Pag-uusapan po natin yung lakad mamaya po, yung fellowship. Pakiharang po ang lahat ng kababaihan po dyan. Lahat po ng kababaihan, maiwan po. At kalalakihan, kababaihan at kalalakihan, maiwanan po kayo. Itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari. Kaya't halina't sama-samang magpuri sa ating Diyos dakilang Kalalakihan no, at kababaihan, maiwanan lang po saglit. Sama-samang awit Pati ho LCC, saglit lang po ang LCC. at ikaw ay itaas ang kamay at ikaw ay itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari. Yung LCC po, maiwan lang po saglit. May